Draco POV. San? Bigla akong napalingon. Mom, sabay halik sa pisngi nito. Sinundan naman nito ang tinitingnan ko. Nasa veranda kami ng mga oras na yon kung saan tanaw ang malawak na swimming pool at halamanan. Umupo ito sa tapat ko. Malalim yatang iniisip mo. May problema ba? Tanong nito. Muli ako napatingin sa dalagang abalang-abala sa pagdidilig ng mga halaman. Simula na makita kong lumuha ito, hindi na ako mapalagay. Ni makatulog ng maayos. Hindi ko maintindihan kung bakit ang laki agad ng impact nito sa buhay ko. Para bang hindi ko nananaisin pang makita itong umiyak ulit. Para bang gagawin ko lahat para dito. Wag ko lang itong nakikitang nasasaktan, ni nalulungkot. Humugot ako ng mabigat na buntong hininga. About si Lynn. Pansin kong pagkunot noon ng mommy ko. What do you mean? Don't tell me, gusto mong bagong maid natin. Diretsahang sambit nito. Itinago kong paglunok ko sa pamamagitan ng mahinang tawa. Magkasalubong na kasi ang kilay nito. Alam ko pa naman ang mga tipong gusto nito para sa akin. At wala sa katayuan ni Celine ang gugustuhin nito. Pero kung sakali mang mangyari ang pinapangarap ko para sa amin ni Celine, hindi ako nito pwedeng hadlangan. Relax mom, ang layo naman ang iniisip nyo, sabay ngiti. Pansin kong paghinga nito ng maluwag, tumingin to sa dalaga. So, what about her? Napanunok ako ng masilayan ang dalagang nakangiti habang nakatitig sa mga bulaklak. Unang pagkakataon na masilayan ito nakangiti ng totoo. Sayang nga lang at naka-side view lang ito. Napapansin kong pagiging mailap niya, ang pagiging matatakotin niya. Sabay baling sa ina, ito naman ang humugot ng buntong hininga. Napahilot din ito sa sentido. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ng batang yan. Bigla na lang binundol sa kaba ang dibdib ko. Bigla ring naibaling kong buong atensyon ko dito. Napaupo rin ako ng tuwid. What do you mean, mom? Para bang kinakalampag ang dibdib ko sa kabog nito. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang nararamdaman ko pagdating sa dalaga. Masyado akong apektado. 10 taong gulang pa lang siya nang maranasan niyang matinding pangmamalupit ng inaakalang mga magulang. Panimula nito, umpisa pa lang naninikip ng dibdib ko sa nalaman. Hanggang sasabihin ng mga ito ang buong katotohanan kay Celine na hindi siya anak ng mga ito. Na pinatay nilang totoong magulang ng dalaga. Dahil sila raw ang dahilan kung bakit namatay ang nag-iisang anak nila. Kaya siyang kinuha upang maging kabayaran. Lumalim ang pagkakunot ng noo ko, ngunit nanatili akong tahimik upang malaman ang buong kwento. Dahil sa tindi ng paghihirap ni Celine sa kamay ng mag-asawa at sa mga nalaman niya, nasiraan siya ng bait. Nawala sa sarili sa maikling panahon. Tinapon daw siya sa labasan ng lugar nila at doon siya nagpagala-gala hanggang sa napadpad siya dito sa kamay nilaan. Maliban sa matinding karanasan sa mag-asawang yon, na inakala niyang magulang, naranasan niyang pananakit ng kapwa niya pulube, panlilibak at kung ano-ano pa. Bumitaw to ng mabigat na buntong hininga. Ramdam kong kumuyom ang kanang kamay ko, ngunit mas pinili kong manahimik hanggang sa maikwento nito ang lahat. Bumalik siya sa katinuan ng may isang batang nagbigay sa kanya ng pagkain at sabing hindi siya baliw. Doon, muling bumalik sa kanyang lahat-lahat. Umiyak siya ng umiyak. Ngunit hindi pa doon natatapos ang paghihirap niya dahil muli siyang nagtiwala sa isang babaeng nagbigay sa kanya ng pagkain at yayaan siyang bumili ng mga damit hanggang sa nagising na lang siya na nasa loob na ng mental hospital. Ngunit nakagawa siya ng paraan upang makatakas sa lugar na yon bago pa tuluyan siyang mawala sa sarili. Tumingin ito sa ibaba kong nasaan ng dalaga. Kaya nang makilala ko siya, labis ang takot sa mga mata nito dahil sa mga naranasan nito. 10 taon nitong nagpagala-gala sa kalsada hanggang sa ikwento nito kung paano sila nagkatagpo, kung paano unti-unting nagtiwala ang dalaga sa kanyang ina. Nalaman ko rin na muntik na itong mapahamak dahil sa isang lalaki na muntik na siyang dalahin sa kung saan. Umigting ang pangako habang nararamdaman ang pag-iinit ng mga mata ko. Labis ang awang nararamdaman ko ng mga oras na yon para sa dalaga. Lalo na kapag naalala ko kung paano gumuhit ang takot sa mga mata nito. Ang malulungkot nitong mga mata, kung paanong gumuhit sa mapungay nitong mga mata ang sakit, lalo ng pagluha nito na ikinadurog ng puso ko. Alam ko sa sarili na may pagtingin ako sa dalaga at ramdam kong sakit na nararamdaman nito. Kulang na lang sugurin kong mag-asawang yon upang pagbayarin sa mga ginawa nila kay Celine. Mabait at masipag na bata si Celine kaya inalok ko siyang mag-aral. Dahil sa taglay niyang talento, nakapasa siya sa lahat ng exams. Kaya sa susunod na taon, high school na rin siya.
Napansin kong pangiti ng mommy ko habang nakatunghay sa dalaga. Para bang may humaplo sa puso ko. Akmang magsasalita ako nang bigla itong tumayo. May iwan na muna kita anak, tinatawag ako ng kalikasan. Bahagya itong natawa. Pagkaalis nito ay siyang pagbaling ko sa kinaroonan ng dalaga. Ngunit wala na ito doon. Isang mahabang buntong hiningang pinakawalan ko. Sasamantalahin ko ang pagkakataon na nandito pa ako. Gagawin kong lahat maging masaya ka lang. Gagawin kong lahat upang maghilom ang sugat dyan sa puso mo. Ipaparamdam ko sa iyong pagmamahal na hindi mo naramdaman sa inaakala mong mga magulang. You deserve to be happy, Celine. Araw ng linggo. Hi, good morning. Isang warm smile ang pinakawalan ko sa dalaga. Pansin kong pagkagulat nito. Ngunit kaagad ding yumuko. Good morning po, sir. Maglilinis ka na ba ng kwarto ko? Malumani ang bawat salitang pinapakawalan ko. Gusto kong ipakita dito na wala itong dapat nakatakutan sa akin. Kung pwede na po. Yes, tapos na rin naman ako maligo. Niluwangan ko ang pagkakabukas ng pinto. Pasok ka. Pansin kong pag-alinlangan ni Celine. Ngunit sa huli nagawa rin itong pumasok. May tinatapos lang ako sa laptop ko. In few minutes, lalabas din ako para makapaglinis ka ng maayos. Okay po, sir. Sabay tango nito. Nasundan ko naman ito ng tingin nang pumasok to sa loob ng banyo. Bigla naman ako napabuga ng hangin. Para akong tanga na kinakabahan, wala naman talaga akong ginagawa. Gusto ko lang talaga itong makausap. Gusto kong umpisahan ang pakikipaglapit sa dalaga pero labis akong kinakabahan. Para ako naduduwag na ewan. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Kay Celine lang talaga. Alam kong may hirapan ako makuha ang loob ng dalaga. Masyado itong mailap at matatakotin dahil na rin sa mga naranasan nito. Pero isa kundi Silva, walang duwag sa angkan namin. Muntik na akong madapa sa pagmamadaling makaupo sa suave chair ko nang marinig ang yabag nito. Ramdam kong kalabog ng dibdib ko. Nagpanggap pa ako na abala sa harapan ng laptop. Ngunit sa gilid ng mga mata ko, pinagmamasdan kong bawat kilos ni Celine. Isang tikim ang pinakawalan ko habang inihahanda ang sasabihin. Next year pala, high school ka na? Sabay ngiti. Bigla to napabaling sa direksyon ko. Nakausap ko si Momit na banggit niya sa akin ng tungkol sa pag-aaral mo. Nagpatuloy ko. Bigla namang rumihistro sa maamong mukha nitong pagkamahiyain. Namumula kasi yun na lalong nagpapakyut dito. Pati tuloy puso ko nagwawala. Hindi ko akalain na ganito kabilis makukuha nitong puso kong pihikan. Ah, opo, malambing nitong tinig. Isinara ko ang laptop ko at saka tumayo na patitig naman ito sa akin na makitang papalapit ako dito. Hindi ko sinasadyang mapalunok sa harapan nito para bang namagnet ako dahil sa pagkakalak ng mga mata namin sa isa't isa. Kung sa akin may ibig sabihin ng mga titig ko, dito makikitang napaka-inosente nun. Halatang walang kamuwang-muwang ang bawat titig nito. Lihim na gumalaw ang pangako ng masulyapan ang mamula-mula nitong labi. Next week pala, ako ang sasama sa'yo sa school para sa enrollment mo. At may importanteng lakad si mommy. Inihabilin ka sa akin, pero kung ayaw mo naman, naku po, ayos lang po sa akin. Maraming salamat po. Sabayok ko ni Celine ng bahagya. Lihim na nagbunyi ang puso ko. Hindi ko napigilan na mapakagat labi. Celine's POV. Araw ng Lunes, bigla ko napalingon sa pintuan nang marinig ko ang pagbukas nito. Si Nanay Len, nakangiti ito habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Okay na po ba itong suot ko, Nanay Len? Tanong ko habang pinagmamasdan ng sarili. Isang maong na pants at white t-shirt. Nagsuot din ako ng white shoes. Oo naman nak, kahit na naman ang isuot mo, bagay sa'yo. Nakangiti ito habang hinahaplos ang mahabang buhok ko. Bigla naman ako napangiti. Hindi ko naiwasang yakapin to. Naramdaman ko naman ang haplos nito sa likuran ko. O tama na yan at baka mauwi na naman sa pag-iyak. Ramdam ko nakangiti ito. Kumurap-kurap naman ang mga mata ko upang maiwasan ang panunubig nito. Hinaplos nitong mukha ko. Napakagandang bata. Bigla ko napanguso sa papuri nito. Sige na't naghihintay na si senyorito sa'yo. Bigla nalaki ang mga mata ko. Nagmamadali kong sinukbit ang maliit na backpack at saka tarantang lumapit sa pintuan. Aalis na po ako, Nay. Sabay kaway dito. Mag-ingat kayo, pahabol nito. Bigla ko nakagat ng mariin ang ibabang labi ko habang nagmamadali sa paghakbang. Ramdam kong kalabog ng dibdib ko. Bigla ko nabahala sa isiping galit na si Sir Draco at pinaghintay ko ito. Ngayon kasi ang araw na pupunta kami sa school na papasukan ko. Kahit naman nasa puso kong pag-alinlangan na sumama dito, wala naman ako mapagpipilian. Ayoko namang isipin ni Ma'am Janine na pinag-isipan ko ng masamang anak nito. Lalo na't sa nakikita ko naman, mukha naman talaga itong mabait. Yun din ang palaging sinasabi sa akin ni Nanay Len na mapagkakatiwalaan to. Naalala ko pa nga kung paano kiligin sina Ella at Ate Lester nang malaman ng mga to
na si Sir Draco maghahatid sa akin sa school. Ang swerte ko raw at makakasama kong senyorito namin. Kung ako lang ang tatanungin, hindi ko pinangarap na makasamang isang lalaki kahit na siyang lugar. Nasa puso ko matinding takot, lalo na kapag bumabalik sa akin ang mga nakaraan. Para yung bangungot na paulit-ulit bumabalik, biglang nanginig ang kamay ko na makitang nakatayo si Sir Draco at mukhang kanina pa ito naghihintay. Lagot na. Bigla kong napalunok, napinto ako sa paghakbang nang bigla itong humarap. Pasensya na po sir. Bakit ka humihingi ng pasensya? Pagpuputol nito, kasi po pinaghintay ko po kayo. Sorry po. Bigla ako napayuko. Sobra ako nahihiya. Natatakot din ako na baka magsumbong ito sa mommy nito. Napatingala ako nang marinig kong mahinang tss. Akala ko talaga galit to. Ngunit nang masalayan kong simpleng ngiti nito, bigla yata ako nakahinga ng maluwag. Totoo nga yatang mabait ito, ibang-iba sa dalawang kambal. I'm not mad, hindi pa naman ako nagtatagal dito. At saka, okay lang sa akin na maghintay. Normal sa babae ang nag-aayos. Bahagyang napaawang ang labi ko nang ngumiti ito ng genuine. Gwapo, bigla ko naipilig ang ulo ko. Let's go? Yaya ni Draco, para akong tanga na kaagad na patango-tango. Nakasunod lang ako sa likuran nito habang nakayuko ang ulo, kaya naman hindi ko napaghandaan ang paghinto nito. Oops, sorry po sir, bigla ko nasapong noo ko. Are you okay? Opo, bigla ko napangiti, ngiting hilaw. Lalo yata ako nagmukhang tanga sa paningin nito. Napakurap ako nang pagbuksan pa ako nito ng pinto ng kotse nito. Hop in, wika ni Draco. Dito po sa harapan? Paninigurado ko, baka kasi nagkamali lang ito. Isang katulong lang naman ako, bakit ako sasakay sa harapan? Hindi ba dapat nasa likuran ako? Nang bigla na naman tong ngumiti. Yes, ayoko namang magmukhang driver. Sabay kamot ni Draco sa batok. Ewan ko ba kung bakit bigla akong napangiti sa ginawi nito. Nagmukha kasi itong bata na nagpapakyut. Pakiramdam ko tuloy habang nakakausap ko to ng matagal. Gumagaan ang pakiramdam ko. Tipong unti-unting naglalaho ang pagkatakot na nararamdaman ko noon. Para bang pakiramdam ko, ligtas ako kapag kasama ko to. Nang mapagtanto kong napangiti ako sa mismong harapan nito, agad din akong gimuko at saka nagmamadaling pumasok sa loob ng sasakyan. Bigla akong napapikit sabay kagat ng ibabang labi. Bigla akong nahawakan ng kaliwang dibdib ko. Bakit lumalakas ang tibok ng puso ko? May sakit ba ako sa puso? Lihim ako napawaw na masilayan ang labas ng school. Napakalawak at napakalaki, maaliwalas at ang ganda. Bigla akong napayuko na makita ang mga estudyanteng halos lahat yata sa amin nakatingin. Kulang na lang takpan kong mukha ko ng mahabang buhok ko. Ay! Isang tiling ko mawala sa bibig ko. Careful! Bigla ako napalunok na maramdaman ang baraso nito sa balangkinitan ko. Bigla ako napatras. Sorry, hindi ko sinasadyang hawakan ka. Paghingi nito ng paumanhin, tahimik lang ako nakasunod dito. OMG, ang gwapo niya, ang kisig. Grabe ang hot. Kumunot ang noo ko nang marinig ang mga tilian ng mga kababaihan. Hanggang sa ilibot kong paningin ko, napangangako na makita ang mga kababaihan na nagkukumpulan habang nakatingin kay Sir Draco. Anong meron kay Sir? Bigla ko napalingon dito, nakatitig to sa akin. Are you okay? Tanong ni Draco sa akin. Ang swerte naman ng babaeng yan. Mas maganda naman ako dyan eh. Mas sexy pa ako dyan. Napansin yata nitong kalituhan sa mukha ko. Hindi ko alam kung sinong pinaparinggan ng mga kababaihan. Nababahala ako sa amin sila nakatingin. Huwag mo silang pansinin, wika ni Draco sa akin. Mukha yatang nabasa nitong nasa isip ko nang hawakan ako nito sa siko. Nalaki naman ang mga mata ko. Ngunit seryoso ng mukha nito kaya naman hindi na ako kumibo. Binilisan ko na rin ang paglakad ko at baka nababagalan to kung kaya hinawakan ako nito sa siko ko. Good morning Sir Draco. Good morning Mrs. Vinil. This is Celine Rivas. Kung hindi ako nagkakamali, pinaalam na ni Mommy ang pagpunta namin dito. Wika nito sa kausap, kaagad naman ako nagbigay galang nang tumingin ito sa akin. Yes, pasok kayo. Nakagat kong ibabang labi nang paunahin ako nitong papasukin sa loob habang nasa unahan ang nagangalang Mrs. Venil. Gentleman, nalaman ko lang ng salitang yun sa television. Nakahiligan ko kasing manood ng Korean drama. Parang ang gusto kong pagsisihan na nakahumalingan ko ang ganong pelikula at may mga bagay na hindi nagugustuhan ng mga mata ko. Katulad na lang kapag may naghahalikan. Nawawalang pagiging inosente ko. Kasalanan to nila Ella eh, kung ano nung sinasuggest sa akin. Para daw wag ako maboard.
Kapag walang ginagawa, manood daw ako ng Korean drama. So see you sa susunod na pasukan. Nakangiting wika ni Miss Vinil sa akin. Tumango naman ako. Thank you Ma'am Vinil. Masayang wika ko. Doon ko lang nalaman na ito palang head sa school na yon. Hanggang sa nagpaalam na kami dito. Laking pasalamat ko tula ng mga kababaihan na kanina lang. Halos nagkukumpulan. So, excited ka na ba sa pasukan, Celine? Bigla ko napatingala dito. Masyado kasi itong matangkad. Ang totoo po niyan, kinakabahan po ako. Sabay ngiti ng alanganin. Nang tapikin ako ni Draco ng bahagya sa balikat ko. Sa una lang yan, pero masasanay ka rin. Don't worry, walang mang-away sa'yo dito. Sinisigurado ko yan. Kita kong kaseryosohan nito, ngunit agad ding ngumiti nang mapansin nito na nakatingin ako dito. Salamat po. Nagtaka ako nang humintong sasakyan sa isang restaurant. Kain na muna tayo, Celine. Nagugutom na ako. I'm sure nagugutom ka na rin. Mabilis akong umiling. Kayo na lang po, sir. Hindi pa naman po ako nagugutom. Agad kong tanggi, nang bigla tong sumimangot. Hahayaan mo kong kumain na mag-isa? Napaawang ng bahagya ang labi ko. Samahan mo ko, kumain ka na rin. At saka ni Draco niluwangan ang pintuan ng kotse nito. Wala akong nagawa kundi ang lumabas. Kung ako lang ang tatanungin, palaban ako pagdating sa kainan. Nahihiya lang ako at amo ko ang kasama ko. Paano naman ako nito makakakain ng maayos kung pakiramdam ko nakatingin to sa bawat subo ko? Baka sabihin nito ang takaw ko pala. Bigla ko nayakap ang sarili na makapasok sa loob ng restaurant. Sobrang lamig. Bigla na naman ako napayuko sabay kagat ng ibabang labi ng ipaghila ko nito ng upuan. Pakiramdam ko tuloy, uminit ang buong mukha ko. Totoo nga palang mabait ito, napaka-gentleman. Sir, sa ibang lamesa na lang po siguro ako. Nahihiyang wika ko. Pansin ko pagtataka sa mukha ni Draco. Why? Ayaw mo ba akong makasabay sa pagkain? Kaagad ako umiling. Iwinigayway ko pang 2 kamay ko. Hindi po sir, kasi po katulong. Stop, sit down. Utos ni Draco. Bigla naman ako natamimi. Pagkaupo nito sa harapan ko, hindi sinasadyang napatitig ako sa mga mata nito. Para bang may nagsasabing tumitig lang ako dito. Isang tikim ang nagpabalik sa ulirat ko. Isang waiter. Nakangiti ito habang nagtatanong ko anong order namin. Pili ka kung anong gusto mo, wika ni Draco sa akin. Kayo na lang po sir ang bahala, nahihiyang wika ko. Tumango naman ito at nakipag-usap sa waiter. Are you cold? Bigla ko napaangat ng tingin, nakaalis na pala ang waiter. Medyo po. Sabay iwas ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing napapatitig ako sa mga mata nito, lumalakas ang pintig ng puso ko. Pakiramdam ko, aatakihin ako anumang oras. Nasundan ko ito ng tingin nang bigla itong tumayo at alisin ang coat nito. Nalaki biglang mga mata ko nang ipatong nito yon sa likuran ko. Draco POV. Kuya! Panggugulat ni Doreen, bigla itong umupo sa tabi ko. Uy, si kuya, kinikilig ka no? Sinong babaeng nagpapangiti sa kuya namin? Ngiti-ngiti ito. Bigla naman ako napailing habang napapangiti kung bakit hindi ko maiwasang alalahanin ang mga nangyari noong kasama ko sa Celine. Kung paano itong ngumiti sa mismong harapan ko, ang mga ngiti nito na nagbigay kulay at nagbibigay kiliti sa tiyan ko pababa sa puson ko. Kung paano ko nahawakan ang maliit nitong bewang na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa buong katawan ko. Kung paano ito tumitig sa mga mata ko at kung paano mamulang magandang mukha nito sa lahat ng kabutihang ipinakita ko dito. Kung sa iba napakababaw lang noon pero sa akin ang laking bagay na noon. Wala, tanging sagot ko sa kapatid. Ang kulit pa naman ito, muntik na akong matawa nang bigla ko nitong sundutin sa tagiliran ko. Ay sus, kunwari ka pa kuya. Huling-huli ka na, sabay hagikik nito. Wala nga, ang kulit mo talaga, sabay kurot sa pisngi nito na ikinabusangot ng mukha nito. Ayaw na ayaw kasi nitong pinipisil sa pisngi. Masyadong ang maarte ang kapatid kong ito. Nang bigla tong tumayo, nasa mukha na nito ang kapilyahan. Uuwi na palang best friend ko kuya. Miss na miss ka na raw niya. Kaya kalimutan mo na kung sino man ang nagpapakilig sa'yo. Dahil higit kang pakikiligin ng kaibigan ko. Sabay tili nito na parang kilig na kilig. Bigla naman ako sa seryoso. Yung ganda ng araw ko, pinalitan lang yun ng inis. You know I don't like that friend of yours. Masama ng timpla ng mukha ko. Isang ang pinakawala nito na mewang pa talaga sa harapan ko. Saka mo muna sabihin yan kuya, ang laki na pinagbago niya. Ang sexy niya kaya at ang hot. Gusto ko siya para sa'yo, kahit nga si mommy boto sa kanya eh. Pagpupumilit nito, bigla na lang ako napahilot sa sentido na nakityata biglang ulo ko sa mga pinagsasabi nito. Ito ang ayaw ko kapag umuwi ako ng Pilipinas.
Madalas akong pilitin ng mga to sa babaeng yon. Noon pa man hindi ako makaramdam ng kahit nakatiting na pagkagusto sa best friend nito. O saan ka napupunta? Tanong nito. Sa tahimik na lugar. Rinig kong pagpadyak ng mga paa nito. Matanda ka na kuya, kaya kailangan mo ng pakasalan ang best friend ko. Pahabol nito, isang ismid ang pinakawalan ko. Umikot ako patungo sa hardin, bigla ko napahinto na makitang babaeng laman ng puso't isipan ko. Abala to sa pagdidilig ng halaman, hindi ko naiwasang pagmasdan ng kabuuan nito habang nakatalikod. Simpleng shorts at t-shirt lang ang suot ni Celine, pero kitang-kitang kurbada ng katawan nito. Hindi ko maiwasang mapalunok habang nakatitik sa bilugan at maumbok nitong likuran. Sa murang edad nito, masasabi kong may perpekto itong pangangatawan. Lalo nagpalakas ang apil dito ng mahabang buhok nito na kulay golden. Tuwid na tuwid at nangingintab pa. Hindi ko pa naman yun nahahawakan ngunit natitiyak ko na napakadulas at napakalambot nun. Para itong Barbie doll, lalo na kapag nakaharap kahit na sinong lalaki, tsak na mahuhumaling sa ganda nito. Isang mahabang buntong hiningang pinakawalan ko. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung may chance ba ako na magustuhan nito. Kapag nalaman nito kung ilang taon na ako, masyado tong inosente at hindi ko alam kung alam na ba nito ang salitang pag-ibig. Sa mga nalaman ko, natitiyak ko hindi pa ito nagkakaroon ng nobyo at ako ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo, oras na mapaibig kong dalaga. Isang malakas at tikim ang pinakawalan ko. At yun ang pagkakamali ko, bigla ba naman itong nagulat sabay harap sa akin habang hawak-hawak ang hose. Lihim ako napasinghap na mabasa nitong t-shirt ko. Bigla nitong nabitawan ng hose habang nalalaki ang mga mata. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. At dahil sa bilis ng pagkilos ni Celine, agad itong nakalapit sa akin at pinupunasan itong damit ko ng kamay nito. Pigil na pigil kong mapangiti. Nahawakan yata nitong mabato-bato kong abs. Kung ibang babae lang baka kanina pa nagtulo laway. Pero iba si Celine. Pure innocent. It's okay. Ngunit hindi pa rin talaga to humihinto. Nasa mukha nitong pagkabahala. Hindi ako nakatiis. Hinawakan kong kamay nito upang pahintuin sa ginagawa nito. Mahirap na't baka saan pa mapadpad ang kamay nito at hindi ako makapagpigil. Kung ano pang magawa ko. Boses pa nga lang nito, pangkama na, paano pa kaya kung mahagip ng kamay nito ang natutulog kong anaconda? Ngunit yon ang pagkakamali ko, parang kumislot ang alaga ko nang maramdaman kung gaano kalambot ang kamay ni Celine. Kung paano ako natigilan, ganun din ito. Pakiramdam ko naramdaman din itong kuryenteng dumaloy sa bawat katawan namin. Muli ko nasilayan ng malapitan ang magagandang mga mata nito. Ang bahagyang nakaawang nitong labi na nakakawala ng pasensya. Kung hindi lang ito inosente, baka kanina ko pa nilamukos ang labi nito. Sobra ako nang gigigil. Bigla ko natauhan ng kusa itong lumayo. Yumuko ito't kitang-kita kong pamumula ng mukha nito. Kagat-kagat na naman itong ibabang labi nito. Ilang beses yata ako napalunok. Ramdam kong init ng katawan ko. Sorry po, I'm sorry. Sabay pa naming bigkas. Pinilit ko maging kaswal sa harapan ito. Kinuha kong hose at kanina pa umaapaw ang tubig. Tulungan na kita, wika ko. Kaagad itong umiling. Hindi pa rin nawawalang pamumula ng mukha ni Celine. Gusto ko tuloy mapangiti. Hiling ko na nga sana malaman kung dahilan kung bakit namumulang pisngi nito. Kung tinatamaan na rin ba ito sa akin o sadyang nahihiya lang sa mga nangyari. Wag na po sir, kaya ko na po to. Nabasa pa po tuloy kayo. Gumuhit ang konsensya sa mukha nito. Na, it's okay. Maliit na bagay, sabay ngiti dito. Bigla tong napayuko. Aalis daw kayo bukas ni mommy? Tanong ko, nagkunwari ako nakafocus sa pagdidilig ng halaman. Ngunit kita kong bawat galaw nito sa gilid ng mga mata ko. Opo sir, bibilan niya daw po ako ng mga kakailanganin sa pasukan po. Lihim ako napangiti ng sumunod to sa bawat hakbang ko. Nang may bigla akong maisip, kapag nasa school ka na, huwag kang basta-bastang makikipag-usap sa lalaki ha. Mahirap na lalo na't hindi mo pa sila kilala. Sa babae, okay lang para magkaroon ka ng kaibigan. Lihim ako napalunok. Hindi naman yata nito mapapansin na tunog boyfriend ang datingan ko. Sinulyapan ko ito sandali, kaagad itong tumango. Wala po sa isip ko makipag-usap sa lalaki, sir. Pag-aaral lang po ang nasa isip ko. Huwag po kayo mag-alala. Parang may kung anong sumundot sa tiyan ko sa mga sinabi nito, lalo na sa huling sinabi nito. Pati puso ko nagwawala. Ang lakas ng tibok eh. Para bang sinasabi nito na magtiwala lang ako dito. Totoong napaka-inosente ni Celine. Nakikita ko masarap itong magmahal. Natitiyak ko rin na napakalambing nito. Para akong tanga na na-excite na magiging nobya ito. Hindi nito namalayan na lalo ko nabibighani sa kawalang muwang kung hindi na magsalita. Kung para dito walang meaning para sa akin may ibig sabihin yon. Come here. Po,
Binagayway kong kamay dito para palapitin to, lalo kong natouch na parang maamong tupa tong sumunod. Sobrang lapit na nito. Bakit po? Napalunok ako sa kalambigan ng boss ni Celine. Itinaas kong kamay ko sa ulo nito at bahagyang ginulo ang buhok. That's my girl. Ngunit kaagad ako natigilan sa sinabi ko. Tinignan kong reaksyon nito. Nagtatanong ang mga mata nito. I mean, good girl. At saka inulit ang pagulo ng buhok nito. Mag-aral ka ng mabuti. Sabay ngiti dito. Napatitig ako dito nang bahagya itong ngumiti. Salamat po, sabay po nito. Sana may kapatid akong katulad niyo. Bigla ako napahinto. Gumuhit sa magandang mukha nitong lungkot at sakit. Napalunok ako habang pinagmamasdan ito. May kung ano sakit sa puso ko. Ang isiping parang kapatid lang ang tingin nito sa akin. Pwede mo naman akong ituring na kuya. Walang problema sa akin. Kung gusto mo, tawagin mo akong Kuya Draco. Pinilit kong umiti kahit pa kumikirot ang puso ko. Hindi ko yata matatanggap kung kapatid ang tingin nito sa akin. Pero kung ito ang magiging daan upang makalimot ito sa mga nakaraan, handa akong isakripisyong pansarili kong kaligayahan. Saka ko naiisipin ang nararamdaman para dito kapag naging malapit na kami sa isa't isa. Doon ko na lang ipagtatapat. Sa ngayon, kailangan ko makuha ang loob nito at kung ito ang paraan, gagawin ko. Nanlaki ang mga mata ni Celine, ngunit kagad ding umiling. Ay, hindi po sir, sabay wagayway ng kamay nito. Tsh, okay lang sa akin, ayaw mo bang magkaroon ng kapatid? Nang mapansin kong lumambong ang mga mata nito, kagad ako nagsalita. Hindi ka naman nalalayo sa dalawa kong kapatid na babae, parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Kaya pwede mo akong ituring na kuya, wika ko pa. Tinitigan ako ni Celine, gusto ko pang mapangiti sa paraan ng titig nito. Para bang nanigurado ito kung totoo bang sinasabi ko. Nang bigla itong umiling. Hindi po sir, amo ko po kayo, katulong lang po. Ano naman kung katulong ka? Bawal ka na bang ituring na kapatid? Kunway pagtatampo ko. Muling tumitig na naman ito. Mas lalo ko tuloy nagugustuhan ang madalas itong pagtitig. Lalong nagwawala ang puso ko. I think kailangan kong sabihin dito ang lahat ng mga nalalaman ko. Ibinaba kong hose at hinarap ang dalaga. Sinabi sa akin ni mommy ang lahat ng tungkol sa'yo. Malumani na wika ko. Gulat itong napatitig sa akin, ngunit bigla ring napayuko. Kita kong panginginig ng kamay nito. Gustuhin ko mang hawakan yun, ngunit nagtimpi ako. Hayaan mong punan ng pagmamahal ng mga taong nasa paligid mong pagmamahal na hindi mo naramdaman sa mga kinikilala mong mga magulang. Alam kong marami kang gustong malaman kung sino ba talagang mga magulang mo. Sino ka ba talaga? Kung may mga kapatid ka ba? Gumalaw ang pangako nang makitang nagpunas to ng mga mata. Nanatili na lang itong nakayuko, lumapit pa ako ng gusto dito. Matutulungan kita, pero sa ngayon mag-focus ka na muna sa pag-aaral. At pwede mo akong ituring na kuya. Tulad ng sinabi ko, parang kapatid na rin naman kita. Kahit na may tutol sa kaibuturan ng puso ko sa kahuli-hulihang sinabi ko, kailangan kong gawin. Hindi ito kumibo, nagpakawala ako ng buntong hininga hanggang sa hawakan ko to sa magkabilang balikat. Bigla itong napaangat ng tingin, napalunok ako kasabay ng paggalaw ng pangako nang may butil pa itong luha sa gilid ng mga mata. Lalong lumungkot ang dating mapungay nitong mga mata. Lalo ako nahihirapan sa nakikita ng mga mata ko. I gave it a warm smile. So, matatanggap mo na ba ako bilang Kuya Draco mo? Nakangiting tanong ko. Gumuhit sa mukha nitong pagiging mahihiyain. Baka po magalit sila ma'am. Kung nag-aalala ka, pwede mo naman akong tawagin kuya kapag tayong dalawa lang. Okay na ba yon? Sabay ngiti dito. Nakakahiya po. Bigla ko natawa ng mahina. Napakamahiyain naman ng little sister ko. Sabay punas ng luha. Saglit tong natigilan. Huwag ka nang mahiya. Itong Kuya Draco mo nga walang hiya. Hindi ko inasahan na bigla tong matatawa. Ngunit sandali lang yon. Para pa akong tanga na natulala dito. Ang cute tumawa. Tipong nagiging singkit ang mga mata. So, payag ka na ba, my little princess? Wika ko pa. Pansin kong paglunok nito at ang pamumula ng buong mukha. Salamat po Kuya Draco, alanganing bigkas sa Celine. Ayun, palatak ko. Ginulo kong muli ang buhok ni Celine, tunay niyang malambot at ang bango pa. Isang ngiti naman dyan, wika ko. Nang bigla na lang tong humiti, tinakpan pa ng kamay nito, abot hanggang langit naman ang kilig na nararamdaman ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.